Welcome to EDF channel. So panibagong video na naman to tungkol sa swing arm na plus 2. Yan. So ginawan ko to ng video para malaman nyo kung anong dapat baguhin dito sa mga ganitong klaseng swing arm na plus 2. So ito po yung tornilyo na kinabit ko, bali temporary lang to para masukat o makabit itong shock. So papalitan ko lang tumaya yung bagay sa kanya na tornilyo. Ito pa ang ito. Okay. So bali ito po yung mga binago ni sir. Bagong shock, bagong rim at mga spoke at bagong hub. Pero itong nabili ni sir na rubber ay bali ginawan ko na lang ng idea para maitusok, no? Sinukat ko ng maayos at binutasan itong rubber para maitusok siya dito. Talagang inaayos ko to sa pagsukat para ayos din tingnan, no? Hindi siya malata. Ang purpose kasi nitong rubber na to ay para hindi magasgasan yung swing arm sa kadena. So ito ay walang butas, no? Kulang siya ng butas pero hindi naman yan matanggal. Hindi na yan kailangan na lagyan pa ng screw bolt. Okay, so ito po siya. Yun. At nagpalit din po si sir ng kanyang brake panel sa Wave 125 po yan para mas magandang tingnan. So ito na ipapakita ko na sa inyo kung ano ang dapat kong baguhin dito. So DIY lang to mga paps. So nakita nyo itong sprocket na ito ay hindi pantay doon sa sprocket ng engine. So kapag kinabit na yung kadena ay hindi sila pantay. At ang gap nila dito sa sprocket at saka shock ay napakaliit. Dapat may tamang clearance yan, baka sasayad ang kadena dyan, madamage pa yan. So ito may reserva siya na sprocket holder. Ito na lang ang gawan ko ng paraan. So kailangan ko magbawas dito. Babawasan ko to ng nasa mga 6mm. Yan. Kasi sinukat ko naman doon para pantay siya doon sa engine sprocket at may clearance siya doon sa kanyang shock. So ito may guide na to mga paps. Ilalagyan ko na ng guide. So nasa mga 6mm ang ibawas ko dito. So kapag gumawa kayo ng ganito, dapat kayo mag-ingat kasi grinder po ito. Kaya doble ingat po, baka matamaan yung kamay nyo. Hindi lang ako nagpunta ng machine shop kasi kaya ko lang naman itong gawin. So kapag kayo ang gumawa ng ganito ay dapat fit na fit po yung sprocket. Dapat nasa tamang level po itong apat na pinutulan o binawasan. Sukatin nyo ng maayos itong apat na to. Kasi kapag hindi magandang pagkatrabaho ay magiwang-giwang yung sprocket. So hindi maganda kapag hindi maayos ang pagbawas nito. Hindi mo na kailangan magpunta ng machine shop para magpagawa nito kung kaya mo itong gawin. Kakayanin natin to mga brother. So ito na po yung ginawa ko. Yan. So pantay na po ito. Ito po yung lagayan ng tornilyo dito sa sprocket. Yan. So nabawasan na siya. Okay. So try natin na isagad. Yan. So yun siya. So yun, nakita nyo mga paps. Ayan. Okay na siya. Yan. So parang naka-machine shop din, di ba? Ayos. Okay. So yan na po siya. So pantay na pong engine sprocket at saka itong rear sprocket. At ang clearance ng shock at sprocket ay ayos na. So ito i-adjust ko na tong kaniyang adjuster. Kasi gusto ni sir na hindi i-full ang pag-adjust. So para sa akin ay mas maganda yung i-full. Kasi kitang kita yung naka-extend, no? Pero wala tayong magawa. Anyway, itong shock na to ay para sa akin mas maganda yung pang lowered na shock. Pero ito ay standard po itong shock ni sir kasi gusto niya na ganito lang kasi may angkas siya palagi. Kaya ayaw niya ng mababang shock yung pang lowered. Pero okay lang naman, diba? So yan na po ang pinaka final niya mga paps. Ayan. Medyo hindi siya masyadong halata na naka plus 2 kasi hindi nag full ang adjust sa chain adjuster.
Kasi kapag i-full ang adjust ay mas lalong humaba yung motor niya kasi mahaba yung shock. Pero ayos lang, di ba? So shout out kay Sir Kent. Yan. Okay, so maraming salamat mga paps.